dismissed. Ito. Nadulas po dito si Attorney Stephen David. Oh, man. At nasabi niya na meron pong inside government. Oh, man. Oh, no. Oh no! Natatakot si Alice Guo. At baka maikanta. Ano? Yan yung nasabi. So ngayon, panoorin mo natin to. At kakakibat din ito ay yung iba pang impormasyon tungkol kay Alice Guo. So eto, panoorin natin. Haharap daw si dismissed Mayor Alice Guo sa Senado kung kakailanganin. Pero Ay, magandang balita yan. Diba? Haharap. Talaga naman kailangan si Alice Guo doon kahit hindi nasabihin ng mga ganyan. Noon pa kasing hinahanap, talagang kinakailangan. Ang problema nga lamang ay dinala pa doon at gusto pang magbigay ng letter at kailangan pang ipaalam sa Supreme Court bago maidala itong si Alice Guo sa Senado. Kailangan munang mag-ask ng permission ni Senator Risa Hontiveros. Pero ito, panoorin natin, baka nabago na. Tuloy natin. Ngayon, mananatili raw siya sa PNP custody. Magkakausap natin si Attorney Stephen David, ang legal counsel ni dismissed Banban Tarlac Mayor Alice Guo. Magandang tanghali po sa inyo, Attorney David. Salamat po sa oras. Magandang tanghali sa iyo. Ito sabi ni Hinaro Luzon, lutong lugaw na. Yes, talagang lulutuin ang nilugaw. Magbi-briefing pa yan, kaya doon talaga. Ito sabi ni Attorney Stephen David, pakinggan ninyo. Ito talaga. Ito, mabibigla kayo sa sinabi ni Attorney Stephen David. Attorney? Magandang tanghali sa iyo. Opo, medyo nawawala po kayo. At marami rin. Dikit ko na, Attorney. Narinig mo. Opo. Marami po kasi ang naghanap sa inyo dun sa pagdating ni Alice Guo sa bansa kaninang madaling araw. Sino raw ang legal representative niya? Bakit wala po kayo? And then, nandun yung law partner ko, si Attorney Hamila at si Attorney Mamuri. Baka hindi lang nila kilala. Sila yung nag-assist. Kasi maghapon ako sa Senate, tapos dahil ko pang kausap. Mga launa na tapos yung mga meetings ko so, ang pumunta yung law partner, tsaka marami naman kami sa law office. Opo, basta nananatiling kayo po ang legal representative po, ang law firm ninyo ni Alice Guo. Kanina magkasama kami. Opo. Kamusta na po? Nakausap nyo na po si Alice Guo? Kamusta po? Ano po napag-usapan nyo? Hindi kami masyado makapag-usap ng maayos kasi may mga PNP na nakapaligid. Siguro mamaya after lunch or makapag-usap kami. Pero siyempre ang concern niya yung pagharap niya sa mga kaso niya. Physically po ay nagkaharap kayo or over the phone lang? Hindi, magkasama kami sa PNP, sa Camp Crame. So kayo po ba ay on your way to Tarlac as well? Hindi, pinapunta ko doon yung law partner tsaka yung lawyers doon, nandoon. Kanina, hindi na ako sumunod at meron lang akong kakausapin. Pero pagbalik nila, babalikan ko siya sa Camp Crame mamaya. Okay. Bakit po nagdesisyon ang inyong kampo na wag munang magpiyansa sa warrant of arrest ni Alice Guo sa Capas Regional Trial Court? Well, kasi right now, meron siyang pending warrant sa Senate, di ba? So, kung magbe-bail siya, hindi rin naman siya makakalaya. Yan yung sinasabi ko sa inyo kanina. Hindi rin naman makakalaya. At planado na ito, na doon nadalhin, para ma-briefing na. Hindi na magbe-bail. Yun yung sinasabi ko sa inyo kanina na never magbe-bail yan si Senador. Naging Senador. Sorry. Si Alice Guo, never yan magbe-bail kasi nga po, ay may pending case yan doon sa Senado. At kapag nag-bail yan, sayang lang ang pera mo na dapat ibabayad na kay Attorney Stephen David. Napunta pa sa bail. Diba, nakakapanghinayang yon. Ituloy? Magkakaroon lang ng panibagong, diba, detention facility sa kanya.
might as well, dito na lang siya sa PNP custodial para hindi na siya palipat-lipat pa. Oo. Pag malapit nang ma-release siya sa Senate dahil sandali na naman yun, pag nag-testify siya doon, matapos yung participation na doon, i-release siya doon, magbe-bail na siya sa RTC. Okay. Pero kahit na po hindi siya nag-bail, ay magbayad ng piyansa, anytime na ipatawag po siya ng Senado, pupunta na lamang po siya doon. Ganun po ba yun? Pwedeng ganon. Wala kasi siyang control sa sarili niya ngayon dahil naka-detain siya. So, siyempre, ang magde-decide niyan, yung PNP. Ang padadala ng sulat ng summons ng Senate, yung PNP, hindi na siya. Kasi Grabe. At parang naghahabol pa ngayon ng mga Senado. Na dapat tayo nakadetain yan dun sa Senado. Ngayon, kailangan pang mag-letter-letter. Ito yung sinasabi ko kanina, no? Kailangan pang mag-letter ng Senado para lang madinig ang pahayag nito ni Alice Guo. Grabe yun. Bakit kasi dun pa dinala? Nakakapagtaka talaga. Kanina ko pa itong sinasabi at kanina pa akong nagtataka. Bigay nga kayo ng opinion, bakit doon dinala? At para naman may idea naman ako. 'Di ba kasi, alam niyo yun, umiikot yung aking isip na kailangan pang doon dalhin. Ulit-ulit na eh. Okay, tuloy natin na to. wala naman siya magagawa kahit gusto niya mag-attend. Depende sa Senate yan, ay sa PNP yan. At saka depende sa court order, kung papayagan siya ng court na malipat sa Senate. Kasi may mga witnesses sa Senate na hindi pinapupunta ng court. At sumang-ayon naman po si Alice Guo doon po sa naging desisyon nyo na wag na muna. Is it for her own safety? Kasi kung siya ay nakakulong at tuwing itatransport siya, mayroon siyang security every time na siya babiyahe. Ganun po ba? At yung pag-post ng bail, siyempre decision. Dapat lang talaga na mayroong security. Ito naman Kapag walang security, ang tatakas na naman yan. Baka mamaya nasa Indonesia na naman yan o kaya sa Malaysia. Yun nga walang tawag dito. Yun nga walang bantay sa kanya, nakatakas. 'Di ba? So, kailangan, meron talaga yan. Pero dapat, dapat nga, mga daang-daan ang nakabantay dyan Kasi yung nakapalibot sa ating isla ng Pilipinas, hindi nabantayan ng maayos. Ito si Alice Guo kay nakatakas. Pero dito, kapag mabriyadahe, baka mamaya, kausapin niya yung driver, liko ka na lang. Bayaran kita 1 milyon, di ba? Yun. Kailangan talaga meron. Meron talaga. Tuloy natin. Ng client yun, hindi naman ako. Advisor tayo, counsel tayo Siya yung magde-decide, no? Pero siyempre, dinidiscuss natin yung pros and cons. So, it will be up to her kung ano magiging choice niya. At ano po yung pinaka naging main consideration kung bakit nga po she decided not to post bail? Yung pag-post niya ng bail, depende. Kasi kung sabihin ni RTC judge na i-detain siya sa provincial na Tarlac, di magpo-post na lang kami ng bail kasi malayo yon. Pero kung sabihin na, sige, maintain natin status quo, dali mo na lang siya sa PNP custodial, sa PNP custodial na lang siya, hindi na muna siya magpo-post ng bail. Opo. I think tapos na po yung sa pagharap niya sa Kapas RTC. Ano po ba ang update doon? Ano po ang desisyon ng korte? Actually, kanina pa ako, alamin ko yung law partner ko doon kung anong nangyari. Right after we talk here, tatawagan ko para ma-update ako. And then after this po, ano pa po ang susunod na mga hakbang ninyo po sa inyong kliyente? Siyempre una, alamin ko kung ano nangyari ba, paano siya nakatakas, di ba? Kasi prepare natin siya. Sigurado ka ba dyan? Paano ka nakatakas? Hindi mo alam? Hindi mo talaga alam? Nagbibingi-bingihan ka lang o tagbubulag-bulagan ka lang. Kayo ba naniniwala pa kayo na hindi alam nito ni Senador na naman ni Attorney Stephen David
na hindi niya alam na nakatakas ito nga si Alice Guo at kung paano nakatakas? Ha? Kayo ba naniniwala kayo dyan? Ako talagang hindi. Hindi. Hindi talaga ako naniniwala sa mga sinasabi nito ni Attorney Stephen David na to. Oh, hindi niya alam kung paano nakatakas. Kalokohan mo. Baka nga mamaya, isa ka pa sa tumulong eh, pero wag naman sana. Ha? Baka mamaya makulong ka rin, kawawa naman. Kawawa ka naman. Stress ka na nga dyan kay Alice Guo. Oh, ituloy natin. Sa Senate hearing sa Monday. Pagkatapos, siyempre, i-prepare natin yung mga kailangan niyang pirmahan na naantala na matagal na panahon. Dahil wala siya para makasagot tayo sa mga COMELEC, DOJ, diba, sa AMLA. So, kailangan natin lahat makausap siya. So wala pa po kayong nade-discuss talaga? Like sasagutin ba niya lahat, yung mga aligasyon sa kanya at Bengo Kapan, shoutout po sa inyo. kung ituturo niya yung mga tumulong sa kanya sa pagtakas, wala pa pong ganong detalye kayong napapag-usapan? Wala kaming napag-usapan ganon kasi nga maraming PNP security plus sa ano pa siguro yan, baka tomorrow or later in the day. Personal na humingi po ng proteksyon si Alice Guo kay DILG Secretary Benhur Abalos dahil Teka, eto na yun. Pakinggan nyo ha, pakilaksan ng inyong mga volume. Ito na yung pagiging nadulas. Itong si Attorney Stephen David. Pakinggan ninyo. Ha? Tuloy natin. sa banta sa kanyang buhay. Yung naging assurance po ni Secretary Abalos Pangaraw, ang dahilan kaya ang saya-saya daw ho niya doon sa mga picture. At I'm sure nakita niyo po yung kanyang mga posing sa mga photos. Matagal na po ba ito at gaano ba kaseryoso yung mga bantang sinasabi ng inyong kliyente, attorney? Actually, Cheryl, kaya nga hindi siya makasurrender, although gusto niya. Kasi hindi ko kasi yan pwedeng sabihin dati dahil sa lawyer-client privilege. Pero since siya rin naman na nagsabi na, pwede ko naman i-confirm yan. Talagang may mga takot talaga siya doon coming from the inside of the government, outside of the government. Ayan na, narinig ninyo yung gusto kong sabihin. Coming from the inside of the government. Meron at meron talaga. Yun yung gusto kong sabihin sa inyo kanina pa na nadulas. Nadulas at sa mga susunod pa nga sasabihin niya na mamaya pakinggan ninyo parang nawala na, naligaw na siya. Na iba na ulit yung usapan. Pero dun sa sinabi niyang coming from the government, dun siya natatakot na baka naman, na baka mailaglag kaya tinatakot ng mga inside the government, tinatakot si Alice Guo. Kasi nga, natatakot daw si Alice Guo dun sa inside. Kasi nga tinatakot, wag mo akong ikakanta dyan. Pag kinanta mo ko, yari ka. Kaya magtago ka hanggat gusto mo. Yun yung nakikita ko dito. Kaya naman, dun natatakot. Kaya dun siya humingi ng tulong kay Secretary Abalos. Para naman na maproteksyonan siya. Ayan, yun yung nakikita ko dyan. Kaya ganun, inside the government. Kaya sino-sino yung mga inside government na yun, yun dapat nating malaman. Kung sino-sino yan. Narinig na ninyo. Galing mismo sa bibig ni Attorney Stephen David, napaamin na meron talaga. Nasa inside government talaga. Na tumutulong sa kanila dati. Na ayaw niyang ipabuko. Ayan. Narinig nyo ha? Okay, so ituloy natin itong panayam. May makukuha pa tayo ditong impormasyon. Sa mga mafia daw, mga Chinese spy, daw. So talagang masyadong matindi yung takot niya, Kaya hindi niya alam kung saan siya pupunta o magtitiwala. Kaya naintindihan ko din siya, but hindi niya masabi sa akin exactly kung saan siya. So, baka sabi kasi niyo nakabag yung cellphone ko, Opo, sabi niyo nga po ay Chinese mafia and maging sa government, mayroon pong mga banta sa kanya from our government officials?
Actually, yan ang mga speculations niya, yan mga theory niya. Siyempre, hindi naman natin siguro mapagkakaila na mayroong mga involved din sa loob ng gobyerno. Ayan, ha? Coming na naman kay Atty. Stephen David na hindi maipagkakaila na may mga involved sa loob ng government. Naniniwala po ako na alam ito ni Atty. Stephen David kung sino-sino yung mga involved kasi nagsasabi na yan si Alice Guo at hindi niya lang ito mailabas, hindi niya lang pwedeng pangunahan si Alice Guo na maglabas ng mga protection kung sino-sino mga mga protector ni Alice Guo, ha? Hindi maikakaila, narinig ninyo yun? Hindi maikakaila. Meaning meron po talaga. Ngayon, sino-sino kaya itong mga ito? Ano? Yun yung dapat nating alamin. Sabi dito ni Genaro Luzon, sabi mga general yan. Maaari, posible. At maaaring nasa iba't ibang ahensya ng gobyerno yan. Ano? Sabi dyan hindi niya maikakaila. Ano? Hindi lang. Yun yung dapat alamin ng ating mambabatas, ng ating mga naghihiring sa kala Alice Guo. Mapa-congressman yan, House of the Senate man yan. Ano, dapat malaman ito kung sino-sino ito. Mapaamin. Ay, ang problema lamang nito, nandun na sa Kapas Tarlac, binibriefing na. Wag mo itong ikakanta. Lagot ka sa akin, Alice Guo. Kapag kinanta mo to, yari ka sa akin. Ngayon, kapag hindi mo ako kinanta, tutulungan kitang makalaya dyan. Ayun. Ngayon naman, hindi natatakot. Kita ninyo si Sheila Guo kanina, kung nanonood kayo, tinawanan niya lang yung 500. Tinawanan niya lang. At alam niyo si Alice Guo, kaya masaya yan. Masaya pa siya. Kasi may tutulong sa kanya. Ano? Wag nyo lang akong ikanta. Wag nyo lang kaming ikanta. Tutulungan namin kayo na makatakas. Yun yung binibriefing. Kaya hanggang ngayon, walang nakukuhang impormasyon. Kay Cassie Leong, kay Alice Guo, kay Sheila Guo, walang nakukuhang impormasyon. Kasi feel na nila na safe sila, natutulungan sila ng mga protector nila kung sino-sino man yung mga yon. Yun yung nakikita ko dito. Naniniwala ba kayo doon? Kaya gano'n na hindi sila naglalabas ng impormasyon. At yun yung gustong malaman ng mga senador natin. Na totoong senador, hindi ko sinabing lahat ng senador. Yun yung gustong malaman. Ang problema nito, pinipigilan sila. Binibriefing sila. Tuloy natin. Diba, baka mamaya, alam mo na, hindi natin masabi. So, yun ang takot niya. Kaya hindi niya alam kung saan siya pupunta. Pwede ba siya magtiwala sa loob ng gobyerno? O pwede ba siyang magtago na lang para siya na lang dumiskarte kung paano siya may stay safe? So, yun, naintindihan ko siya dun Kaya hindi ko rin talaga siya mapilit na igibat niya yung kanyang security para humarap sa mga courts. At una nyo na rin pong sinabi, Attorney David, na kinumpirma na gusto nang sumuko nung kapatid ni Alice Guo na si Wesley Guo. Eto, nabalita rin ito dito Gusto nang sumuko ni Wesley Guo para mag-reunion dun sa loob ng kulungan. Kasi kulang na, siya na lang yung kulang Kompleto na yung tinatawag natin na Power Pop Girls. Hindi pala Power Pop Girls kasi mga babae. Ano ba ang pwedeng itawag dyan sa mga yan? F4. Kahit mga babae ang mga yan. F4. 4 sila ituloy natin. Sino po nakipag-coordinate sa inyo? Personal nyo po ba siyang kakilala at nakausap? Hindi, nag-uusap kami ni Wesley sa cellphone lang. Actually, hindi ko pa siya nakausap since last night. Pero ngayon, dami niyang text nga, dami niyang tawag na gusto nga niyang sumurrender. Pero hindi ko pa siya nakausap. So, siguro mamaya din, kausapin ko yung detail para ma-coordinate ko sa authorities paano yung proseso ng pagbalik niya. Narinig na ninyo yun, Meaning, susuko na talaga itong si Wesley Guo, wala nang kawala. Kaya na hindi fake news to. Sabi ni mismo niya, ewan ko lang kung totoo talaga sinasabi nito.
ni Attorney Stephen David. Pero medyo parang nakukuha niya yung paniniwala ko dito sa part na susuko na. Ano, susuko na ba talaga o lumiliit na yung mundo kasi malapit na siyang mahuli. Kaya susuko na lang para hindi maunahan ng mga pulisya. Pero kung gusto talagang sumuko ay good news. Ano, good news ito. Tuloy. At nasan daw po ba siya ngayon? Hindi pa niya sinabi. Last night wala pa siya sinabi. So mamaya malalaman ko kung talagang decided na siya. Napakababa kasi ng moral niya ngayon kasi bunso siya, mga ate niya nandiyan na. So as well, sumama na siya doon sa kanila doon. Narinig niya yan. Napakababa ng moral. Na malulungkutin ni bunso. Mas gugustuhin pang sumama sa mga ate niya. Nalulungkot siguro to si Wesley Guo. No? Damayan nyo nga. Baka naman sa mga single dyan, baka gusto nyo damayan si Wesley Guo. Ito po bang si Wesley Guo, mga ilang taon po? May edad na rin yan, pero bunso siya sa kanila. Noong pong magkausap kayo, nandoon ba sa tono ng boses niya yung pangamba sa kanyang security? Oo naman. So may banta rin po sa kanyang buhay? Hindi ko alam eh. Sila kasi yung nagsasabi niyan eh. Actually, nire-relay lang nila sa atin yan. Alright. Well, patuloy na lamang po kaming hihingi sa inyo ng update, attorney. Since sabi nyo nga po ay makakausap nyo pa lamang yung inyong legal team, kasamang legal team after this call. Marami pong salamat for